Kaya hindi talaga sila pwede mag-away ni Daddy Bong. Kailangan magbati sila, Tati at Tita Camila. Pero siya pa rin yung tatay, no? Kung anong sabihin niya, yun ang masusunod. Sorry ka na lang. Gagawa ako ng paraan para hindi mangyari yan. Ang kailangan sa kanila, huminahon sila. Magkakaayos din yan. Ikaw? Sana medyo intindihin mo naman ako. Kung minsan nagkakamali ako, mahirap kaya mag-alaga ng bata, lalo pat mag-isa ka lang, di ba? Ano pa yung kustudiya? Sabi po ni attorney, kukunin po ni Tita Camila yung kustudiya ko. Oh, you're Bong. Camila's brother-in-law. I'm attorney defensor. Camila's lawyer. Camila, totoo ba yung narinig ko? Yung sabi ng anak ko, nag-file ka ng custody case against me? Hindi, Bong, magpapaliwanag ako. Sinungaling ka talaga, no? Niloko mo lang ako. Akala ko sincere ka sa pakikipagbati sa akin. Yung pala kukunin mo lang yung anak ko? Hindi, Bong, hindi sa ganun. Ako ka na magpaliwanag. Halika na, Daisy. Ito, tandaan mo, Hindi mo makukuha yung anak ko. Akin yan. Dapat talaga, hindi ako pumayag sa plano mo na makipagbati dyan sa Camila na yan. Lumabas tuloy ang kanyang tunay na ugali. Alam mo, magkamukha lang sila ng mami mo, pero hindi sila magkaugali. Sorry, Daddy. Hindi ko naman po kasi alam na ganun yung plano ni Tita Camila eh. Daisy, pasok ka muna sa kwarto mo. Sige na. Sir Bong, kumusta ba usapan niyo ni Ma'am Camila? Yun. Meron pala siyang planong kunin ng anak ko at nakipag-usap pa siya sa lawyer para mag-file ng custody case against me. Akala ko naman nagkaayusan na kayong dalawa. Yun nga rin ang akala ko. Pinaniwala niya na makikipag-reconcile siya sa akin. Yung pala, hindi. Pinaniwala niya ako. Nilinlang lang niya ako. Yung pala, maghahanap lang siya ng butas para ibato laban sa akin. Kawawa naman si Daisy. Umaasa siya magkakabati kayong dalawa ni Ma'am Camila eh. Mga Dor, tell that to the Marines. Hinding-hindi kami magkakasundo ng Camila na yan. As in, never. As in, neva. Tahan na, Daisy. Huwag ka na umiyak. Hindi mo naman kasalanan yung nangyari. Gusto ko lang naman kasi magkaayos sila eh. Pero dahil sa akin, mas lalo pa naman yung away nila Daddy at Tita Camila. Alam mo, ginawa mo lang naman kung ano yung sa tingin mong tama. Yun lang yun. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Ayaw ko na may nag-aaway dahil sa akin. Lalo na kung sila Tita Camila at Daddy. Ano nang binabalak mo ngayon? Bong! 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 Bong, para mo ng awa, hayaan mo na akong magpaliwanag. Ay, mga Dor! Sir, Pakitingnan mo nga si Daisy, kasi baka may masamang balak na naman to si Camila. Pakidnapit ang anak ko. yes sir. Pwede ba? Huwag ka muna magsalita dyan. Hayaan mo na ako magpaliwanag. Unang-una, bawal ang mga traidor dito. Bong naman eh. Paliwanag. O sige, paano mo maipapaliwanag yung ginawa mo sa akin? Ha? Ganun ka pala tumira, girl. Pailalim. Oo, inaamin. Do not enter. Oo, inaamin ko. Binala kong kunin yung custody ni Daisy. Tsaka kinausap ko talaga si attorney para malaman ko kung may laban ako. Pero alam mo bang, nung nakausap kita sa simbahan, nakita ko kung gaano mo siya kamahal. Kaya
hindi ko kakayanin na mawala siya sa'yo. Nakakaiyak naman. Girl, bumenta na yan. Napanood ko rin sa drama-rama sa hapon. Ako, never na ako maniniwala sa mga lies mo. Serbong! Oh, Serbong! Si Daisy, wala sa kwarto. Mukhang naglayas eh. Ano? Ito sir, pagpasok ko dito, wala na si Daisy sa kwarto. Kinalugog ko yung buong bahay, wala siya. saan man nagpunta yung batang yung kabiling-bilin ako mag-aalis eh. Teka, baka naman naglalaro na sa labas. Naku ma'am, hindi ho gawain Daisy, hindi magpaalam sa amin. Palagay ko talaga, naglayas yung bata eh. Sobrang sama ng loob. Kasi hindi tutupad yung balak niya sa inyo na magkabati kayong dalawa. Eh ano naman pumasok sa isip ng batang yun? Ang sabihin mo talaga dyan, Bong, ikaw, isa kang pabayang ama. Lumabas si Daisy, hindi mo namamalayan? Alam mo kung nasa pangangalaga ko yung si Daisy. Hindi mangyayari to. Bihira. Hindi naman maglalayas yung batang yun kung hindi mo siya kukunin sa akin. Ha? Siguro ikaw meron kong kinalaman dito, no? Kinita mo yung bata, no? Kinid na. Alam mo ba yung sinasabi mo? Nakikita mo ako, di ba? Di ba? Di ba? Andito ako. Paano ko nakikidnapin yun? Si Jake, siguro inutusan mo. Dali. Sir, ma'am, sandali. Huwag na kayo mag-away. Walang mangyayari sa atin yan. Dapat hanapin natin yung bata. Sigurado hindi pa nakakalayo yun. Excuse me, may nakita ka bang bata? Ganito kaliit, tapos medyo chubby siya. Wala po. Sige, salamat. Bong, may nakahanap daw ba? Mabuti patawagin lang natin si Mang Ador. Sir Bong. Hello, mga Ador. May balita ka ba kay Daisy? Di pa nga sir eh. Nagtanong-tanong sa mga kapitbahay pero wala nakakita sa kanya eh. Punta na nga ako sa barangay para humingi ng tulong. Sige po, mga Ador. Salamat po. Sige sir. Oh, Sir Bong, ma'am. Pagod na pagod kayo ah. Baka gusto nyo na maiinom, tubig o kahit juice. Ako tubig lang, ikaw Camila. Tubig na lang din. Sige. Ano, mga Ador? Anong sabi sa barangay? Makakatulong ba sila? Oo. Kausap ko si Kapitan kanina. Inutusan nga niya yung mga tauhan niya na umpisang hanapin na si Daisy. Ay, gabing-gabi na. Delikado na sa daan. Kailangan ko nang bumalik doon para mahanap si Daisy. Huwag na sir. Maghintay na tayo dito. Sigurado naman pupunta si Kapitan dito pag may balita na tungkol kay Daisy. Mang Ador, hindi tayo pwede umasa sa iba. Kailangan akong gumagawa niyan. Hindi ako matatahimik hanggat hindi siya ligtas. Pero sir, pagod na kayong dalawa. Magpahinga muna kayo. Okay lang ako. Kahit pagod ako, gagawin ko lahat. Mahanap ko lang si Daisy. Kahit ano gagawin niyo, sir? Kahit ano. Talaga, kayo, Ma'am Camilla, handa ba kayong gawin kahit anong bagay? Makita lang natin si Daisy? Mang Ador, ano ba namang klaseng tanong yan? Siyempre naman. Kahit makipagbati na kayo kay Sir Bong. At hindi na kayo mag-file ng custody case laban sa kanya. Oo. Alang-alang kay Daisy, gagawin ko rin lahat. Talaga? Ay, naku. Di wala na tayong pag-uusapan. Magkabati na kayong dalawa. Ayos na lahat. Talaga po? Pati na kayo? Daisy! Daisy, saan ka ba nagpupunta? Nahanap ka namin. Sa Camila mo, ano ka ba? Daisy, uli-uli. Huwag mo nang gagawin yan, ha? Huwag ka na maglalayas. Ha? Hindi naman po ako naglayas eh. Sabi po kasi Huwag na natin usasahin yung bata. Alam niyo, medyo pagod na yan. Ang importante, nandito na si Daisy. Nagkabati na kayong dalawa. Di ba? Hindi naman ang importante, di ba, no, Daisy? Di ba? Di ba? Aware ka ba dun sa chika ni Camila? Hindi ko gets eh. Paano maglalaya si Daisy? Kasama ko lang yung bagets kanina.
Oh, Daisy, kamiyak. Hindi po kasi sila nagbatid ni Daddy at Tita Camila. Alam niyo po ba, mga Ador, kahit kakakilala ko lang po kay Tita Camila, gusto po ako sa kanya. Parang kasi, mami ko na siya. Tapos, mawawala siya sa akin. Parang mawawalan ulit ako ng mami. Ano mo, Daisy? Tahan na. Huwag ka na umiyak. Alam mo gawin mo, pumunta ka muna kay Ate Jing mo. Mamasyal kayong dalawa. Pero sa likod ka ng bahay dumaan. Ha? Bakit po? Basta huwag ka na magtanong. Ako na bahala sa daddy mo. Tsaka kay Tita Camila mo. Kaya nung inaakala na nawala si Daisy, pansamantala natigil yung away ng dalawa. At sila naghanap doon sa bata. Nanaig yung pagmamahal nila kay Daisy. In fairness to you, Mang Adora, di man ako sang-ayon sa deception na ginawa mo, pero at least magkaayos si Sir Bong at si Bestie. Happy family na uli yung tatlo. Kahit palabas lang ginawa natin paglalaya si Daisy. Ano? Palabas lang lahat ng yun? Napagsabihan ko na rin si Jing na mali yung pangungonsinti niya doon sa pinlano ng driver mo. Nakausap ko na rin si Mang Ador at nag-sorry na rin siya. Nagawa lang daw niya yon dahil gusto niyang magkasundo tayo at para na rin sa kapakanan ni Daisy. Eh ano pa nga ba magagawa natin? Ang alam ni Daisy, bati na tayo. At di na natin pwedeng bawiin yun. Baka mamaya lalo pang maglaya si Daisy eh. Pumapayag na akong makipagkita ka kay Daisy. Basta't magpapaalam ka lang na maayos. Kapalit nun, sana ito pa rin may pangako mo kay Daisy na hindi ka na magsasampa ng custody case laban sa akin. Deal? Gusto ko rin mapatunayan na magiging mabuti kang tagapangalaga ni Daisy. Gusto ko makita yon. Actually, wala naman akong kailangang patunayan sa'yo at kahit kanino man. Pero para mapagaan ang loob mo, huwag ka mag-alala. Hindi ko pababayaan ang anak ko. At pwede ba, Bong? Iwas-iwasan mo na nga yung masangkot ka sa kung ano-anong gulo at saka aberya para na rin sa ikakabuti ni Daisy. Huwag mo akong lecturean. Alam ko ang ginagawa ko. Gusto ko lang makasiguro. Ayoko na nangyari kanina. Bakit ba sa tono ng pananalita mo, parang meron kang pinapalabas, ha? Daddy? Tita Camila? Nag-away po ba kayo? Hindi. Nagbabanding nga kami. Close na close kami. Ayan na. Pumasok ka muna. Susunod na kami. Sabi ko naman sa'yo, magbabati si Tita Camila at si Daddy Bong. At ngayong friends na sila ulit, pwede na natin silang tulungan para maging close. Sigurado ka ba? Si Tita Camila ang makakatulong kay Daddy para mawala yung sumpa? Bakit mo naman natanong yun? Kasi alam mo ba, mahirapan tayo paglapitin ang isa't isa. Kung hindi pa nga dahil nagpilit si Mang Ador, hindi sila magbabati. Alam mo, kaya lang naman sila nag-away kasi pareho kanilang mahal. Ang tunay na makakatanggal ng sumpa, higit sa girlfriend o sa asawa, eh yung taong tunay ang concern sa'yo at willing na maging mommy mo. At sa tingin ko, si Tita Camila mo yon. Ikaw, meron ka bang ibang taong naisip na pwedeng pumalit sa Mommy Rose mo? Oh, yun naman pala eh. Eh di tulungan na natin na maging close si Tita Camila at si Daddy Bong. Okay? Oh, ano yan? Ticket para mamaya sa concert sa bayan. Kasi tutugtog yung crush ko. Oh. Papasama sana ako sa'yo mamayang gabi. Ayoko nga. Alam mo, naiisip ko may mga pinaplano ka na naman sa akin dyan eh. Alam mo, Jing, baka
Feeling mo nakalimutan ko na ang huling nangyari sa atin na sinamahan kita dyan sa kalandian mo na yan? O anong napala ko? Sinetap mo ako kay Bong, kaya ayoko. Ay, naku, hindi. Promise, true na talaga to. As in, true love. Kasi baka siya na yung aking may one and only. Sige na, samahan mo na naman ako. Ang sayang ito 2 ticket na binili ko. Mahal-mahal pa naman ito. Naku, ikaw, ibig mo bang sabihin, ikaw pa lang gumastos niyan? Piniperahan kanyang lalaki mo na yan. Alam mo, dapat ikaw ang nililibre. Tsaka isa pa bang mami, ma-OP ako dyan. Ay, nako, hindi ka ma-OP dito. Promise. Kasi papakilala kita dun sa drummer nila. Pogi yun, tsaka single and ready to mingle. Ayoko pa rin. Wala akong panahon sa mga lalaking ganyan. Wala akong panahon. Tingnan mo naman, ang dami-dami kong ginagawa sa pagpapatakbo ng farm na ito. Ayoko na. Tama na yan. Tama na ang ganyan mo, ha? Hay nako, tigilan mo nga yan, no? If I know, ang tagal mo rin nahanap ang Prince Charming mo. Kung di ka lang masungit, alam mo, siguro matagal mo na nakita yan. Maganda ka pa naman. Huwag mo nga sayangin yung beauty mo. Ganda ba? Oh, Daddy, hinada ko na po yung isusuot nyo. Bakit yan ang hinanda mo? Di ba pupunta lang tayo kay Tita Camila mo? Bagay po kasi yan sa inyo. Mas lalo kayong gumugwapo. Naku, talaga naman bolera tong anak ko. Gwapo talaga. Hindi ba pwedeng maganda na lang? Ano ba yung ginagawa mo? Oh. Ang bagong-bango niyo na, Daddy. Nako, ikaw ha, Daisy ha. Naninibago ako sa'yo. May pinaplano ka, no? Gusto ko po kasi fresh kayo pag bumisita kay Tita Camila. Para magustuhan niya kayo. Para mawala na yung sumpa. Ay, nako, Daisy. Kakabati lang namin ang Tita Camila mo. Kaya mabuti pa, ganun na lang. Friends na muna, no? Huwag naman natin madaliin yung mga bagay-bagay. Sir Bong, Daisy, halika kayo, tuloy po kayo. Upo po kayo. Ate Jean, nasan po si Tita Camila? Ay, naku, pumunta sa bayan eh. Nag-deliver, pero papalik na rin yun. Ay, nako, madami palang ginagawa si Tita Camila mo. Next time na lang natin siya invite, anak. Pero Daddy, nag-promise ka na. Lalabas tayo today kasama siya. Hintayin na lang po natin si Tita Camila, please. Ayun na pala siya, oh. Hi, Daisy. Tita Camila, pwede ka po ba sumama sa amin ni na Daddy? Pupunta po kasi kaming park. Gusto ko po kasi kasama kayo eh. Ako, Daisy. Sorry talaga, ha. Tingnan mo naman, ang dami-dami kong ginagawa, oh. Sorry. Anak, hayaan mo. Tayo na lang ni Mang Ador ang pupunta doon, ha? Ay, naku, Camila, kawawa naman si Daisy, oh. Ako na bahala dito. Alam ko naman yung mga pwede i-deliver, eh. Talaga po, Ate Jean. The best ka talaga. Oh, Ate Camila. Sige. Halika na. Po. Let's go. Masaya akong kasama ka kahit
Alam mo, napagod ka siguro sa pasyal natin. Sige, magpahinga ka na. Alika, akit ka dito. Oh. Aray ko. Pahinga ka. Aray ko. Ayan. Okay. Sige, pahinga ka na, ha? Tita Camila, dito lang po kayo. Sige. Pahinga ka na, bunso. Nandito lang ako. Posible ba yung sinasabi mo na si Camila ang sagot sa sumpa? Nakita ko po sa kanya ang kalidad ng isang mabuting ina. Mabait, maaruga, at tunay ang pagmamalasakit. Kaya sa tingin ko, Daddy Bong, siya talaga ang perfect mother para kay Daisy. Pero hindi ba weird yun? Kakambal siya na yumao kong asawa. Baka naman sinasabi mo lang yan dahil kamukha niya si Rose? Kung gusto niyo makasiguro, bakit hindi niyo siya kilalanin? Hanggang payo lang naman po ang mabibigay ko sa inyo eh. Sa huli, kayo pa rin po ang susunod. Mang Ador, si Daisy po nagpapahinga na. Mauna na rin po ako. Huwag muna, ma'am. Dito na ho kayo maghapunan. Nagluto si sir ng pagkain para sa inyo. Espesyal ang adobong niluto ko eh. Mukha nga. Pero kailangan ko na talaga mauna kasi magkikita kami ni Jing sa bayan. Hindi ako makatanggi sa kanya kasi sinalo niya yung trabaho ko kanini. Sige, mauna na ako. Mukhang hindi ka na mapipilit, ano? Sir Bong, ba't hindi kayo maghatid sa kanya? Ako na bahala kay Daisy. Ako magbabantay. Ay, naku, hindi. Nakakahiya naman. Kaya ko naman magpunta sa bayan mag-isa eh. Salamat na lang ulit, ha? Camila, Sige. hayaan mo nang ako maghatid sa'yo bilang pasasalamat sa ginawa mo para kay Daisy. Wish ko na sana makahanap ako ng tao na magmamahal sa akin. Naku, baka nag-date sila! Nakakakilig naman. Sana tuloy-tuloy na yung closeness nila. Bong? Ako si Ivy. Yes, Bagong asawa ni Bong. Ha? Mabait, pero matapang. Hindi nagpapaapi. Saan naman siya makakahanap ng ganong klaseng babae? Ikaw lang naman ang kilala kong ganon, no? Talaga ba? Ano bang alam mo tungkol sa Kamilang ito? Could she be a threat to our plans? Naku, walang-wala naman yung babae niyan. Kayang-kaya ko siya. Daisy, hindi naman tayo magnanakaw. Titignan lang natin baka meron siyang sikretong tinatago. Ay, tignan mo nga kung ano yan.